Sam! Tori! Ano ba? Bilisan niyo namang maglakad. Mariosep kayo mga merlat kayo. Mahahabol na tayo ng mga hoodlum sa bagal ninyo eh. Dali! Huwag kayong lalayo sa gilid nitong ilong para hindi nila tayo makita. Sa mga bato lang kayo tumapak. Teka nga, Maximo. Hingal na hingal na kami ni Sam eh. Kanina pa tayo sumatakbo. Ang layo na nga natin doon sa pinagdumpingan natin eh. Isa pa, kanino bang idea tong camping trip na to? Di ba sa'yo? Ikaw ang may kasalanan nito eh. Unang-una, Maxi ang itawag mo sa akin, okay? Pangalawa, bakit ako ang sinisisi mo dyan? Malay ko bang may mga tsararat na sindikato palang nagtatago dito? Tsuserang to! Bakit kasi hindi mo muna chinek? At saka, ba't bang pitahawak mo sa kamay ko ha? Bitawan mo nga ako! Maxi, Tori, ano ba naman kayong dalawa? Hinahabol na nga tayo ng mga masasamang loob. Mag-aaway pa ba kayo? Baka abutan na nila tayo. Ano, nakita nyo? Huwag nyong hayaang makatakas sa mga yun. Itsura pa lang eh. Mukhang may mga kaya na sa buhay. Malaking perang mahihita natin sa mga magulang nun. Kapag nagkataon, saktong-sakto pala ang paglipat natin ng puta rito. Mukhang doon sila tumakbo, bossing. Tara, sundan natin. Gosh, mukha na nga sila. Anong gagawin natin? Huwag kayong maingay. Ipagpatuloy niyo lang paglalakad, Liz. Okay, pero bitawan mo muna ang kamay ko, Maxi. Parang nakatakbo ako ng... Hindi pwede. Baka mawala ka. Hawakan mo rin si Sam. Tara na. Bossing, bigla silang nawala. Wisit. Hindi pwede yan. Hanapin nyo. Nandyan lang ang mga yan. Imposibleng makalayo agad sila. Nandito lang ang mga yan sa paligid. Oh my gosh, malapit na talaga nila tayong makita. Nandiyan na sila sa ibabaw nitong pwesto natin. Sam, huwag kang umiyak. Lalo tayong hindi makakatakas kapag ganyan pa ng ganyan eh. Stay put lang kayong dalawa. Kung sakaling bababain nila tayo rito, tumakbo na kayo, okay? Paano ka? Akong bahala sa sarili ko, Toryang. Basta tumakbo kayo. Hindi pwede. Baka anong gawin nila sa'yo? Bakit pang kulit mo, Victoria? Sinabi na... Nandyan lang pala kayong tatlo ah. Pinahirapan niyo po kami. Diyos ko. Sam! Tony, takbo na, bilis! At saan nyo naman balak magpunta? Sa tingin nyo ba? Makakatakas kayo sa amin? Roberta, kunin niyo yung dalawang babae. Bilisan ninyo. Ako nang bahala rito sa kasama niyang kapre. At sinong tinatawag mong kapre, ha? Shokoy! Aba, sira ulo pala tong isang to eh. Matapang ka ha. Tingnan natin ang tapang mo. Ano? Iya yun. Wag mong intindihin yun, Roberta. Ligaw na hayop lang yon. Sige na. Kalad ka rin yun na mga yan. Aray! Punyeta! Sinong bumato sa akin? Boss, yung batang yun, may hawak na tirador. Sige, Bistre! Sugod! Lapain mo sila! Anong klaseng hayop yan? Aso ba yan? Paano nagkaroon ng ganyang kadamuhalang aso rito? Barilin ninyo! Lalapain tayo niyan! Tari! Sam! Takbo na, bilisan ninyo! Mga ungas! Yung mga bata, nakakatakas na! Isang magandang pagbati po sa lahat. Mula sa mga kagaya kong taga-subaybay ng programang ito, hanggang sa lahat ng taong bumubuo ng kwentong takip silim, kabilang na po kayo. Ako nga pala si Maximo, Maxi for short. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari pa nung panahong kakagraduate lang namin ng kolehiyo. Ako at ang mga kababata kong sina Tori at Sam ay nagdesisyong magsagawa ng isang camping trip habang nagbabakasyon kami noon sa probinsya ng Nueva Vizcaya bilang celebration sa pagtatapos namin sa pag-aaral. Gusto lang sana namin noon mag-relax at mag-enjoy pagkatapos ng ilang taong pagsusunog namin ng kilay sa pag-aaral. Kaya naman talagang pinlano at pinag-ipunan naming maigi ang bakasyong yon, lalo na ako. Pero hindi namin inaasahan na ang camping trip na yon ay mauuwi pala sa isang malaking karanasang puno ng kababalaghan. At nagsimula yon nang malaman naming yung bundok kung saan kami nag-camping ay pugad pala ng mga sindikato o rebelde. Tinangka nila kaming dakpin noon
para makakuha sila ng ransom money mula sa mga magulang namin. Buti na lang at nakatakas kami sa tulong ng isang batang itago na lang natin sa pangalang Santoy, na siya ring nagdala sa amin sa isang misteryoso at napakaliblib na baryo kung saan namin dinanas ang pinaka nakakapangilabot na yatang pangyayari sa aming mga buhay. Toy, okay lang bang iniwan natin dun yung alaga mo? Baka kung mapano yun sa kami ng mga sindikatong yun. Huwag po kayong mag-alala. Malakas po si Destre. Sila po ang dapat na matakot sa kanya. Ganun ba? Yung sa bagay, ang laki naman kasi talaga ng asong yun. Di ko maakalain na may ganun palang kalaking asong nag-i-exist dito sa mundo. Lambuhala. Eto na bang baryo niyo? Ang layo pala nito masyado. Ang haba na nilakad natin ay. Ikaw talaga, Maximo. Tinulungan na nga tayo ng bata, nagreklamo ka pa dyan. Maxi nga kasi. Maxi. At isa pa, hindi ako nagre-reklamo, Toriang. Nagko-comment lang ako. Sobrang layo naman talaga nitong baryo na to sa Kabiasnan eh. Hindi ko nga alam kung paano tayo lalabas. Dahil pasikot-sikot ang ginaanan natin. Kadarating pa nga lang ninyo rito sa baryo namin. Gusto nyo na agad lumabas? Bakit hindi muna kayo magpahinga sandali? Mga iha at iho, mukhang pagod na pagod ang mga hitsura ninyo. Halos sabay-sabay kaming napatanghoy noon nang marinig naming nagsalita ang isang matandang naglalakad papalapit sa amin. Mahaba ang buhok niya. Halos sumaabot na hanggang tuhod. Tapos bawat hibla nun ay talagang puting-puti. Kurkubado na ang matanda at may hawak na tungkod, kaya inaalalayan siya ng isang middle-aged na lalaki. Sino itong mga kasama po, Santoy anak? Mga dayo po sila, Tay. Nagpapatrolya kami ni Destre kanina sa may ilog. Dahil may naamoy siyang ibang mga tao sa malapit. Tapos, nakita namin sila. Inagambala sila ng masasamang loob. Kaya naisipan namin tulungan. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Maxi. Mo? Maximo po. At eto naman kasama ko ay sina Victoria. At eto naman po si Samantha. Maxi, Tori at Sam na lang po ang itawag niyo sa amin. Para mas madali. Totoo po ang sinabi ng anak ninyo. Iniligtas po nila kami nung alaga niya. Ganun ba? Ayos ba naman kayo? Mga ihot-iha. Di ba naman kayo nasakta? Hindi naman po. Salamat po rito sa anak niyo. Santoy po palang pangalan niya. Oo. Anak ko na ba ng tatay niyang si Ruben? Itong kasama ko ang tiyahin ko, si Tia Aurora. Ay, saan ba kayo galing? Sa uri ng pananamit ninyo eh. Halatang hindi kayo taga rito. Masyadong magagara yung mga kasuotan ninyo. Mga taga Maynila po kami, Manong. Nagbabakasyon lang po kami dito. Naisipan po namin mag-camping dito sa bundok. Pero bigla na lang po kaming inatake ng mga sindikato yata, yun o rebelde. Naku, pasensya na kayo. Ganun talaga rito sa lugar namin. Alibasa ay liblib at masyadong malayo sa Kabiasnan. Madalas talagang pagtaguan nito ng masasamang loob galing sa ibang mga lugar. Malaki ang kutob ko. At dahil dyan sa mga kasuotan ninyo, kaya nila kayo napagdiskitahan. Mukha kayong mga galing sa maayos at mapiperang pamilya. Kaya malamang, inisip nilang malaki ang makukuha nilang halaga sa inyo kung bibihagin nila kayo. Oo nga po eh. Kaya lang ho, iniisip namin na baka sundan kami rito ng masasamang loob na yon. Nakita po kasi nila na dito kami papunta sa loob ng baryo ninyo. Habang pinipigilan po sila nung malaking asong alaga ni Santoy. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito sa loob ng baryo namin. Huwag niyo ring isipin si Destre. Kayang-kaya niya ang mga yon. Ang mabuti pa, sumunod muna kayo sa akin at nang makapagpahinga kayo. Wala kayong mga dalang damit. Ihihirap muna namin kayo sa mga dalagat binata naming kabaryo. Talaga po? Ayos lang po sa inyo yun? Oo naman. Hindi madadamot ang mga naninirahan sa lugar na ito.
Basta, huwag lang kayong gagawa ng ikakasama ng aming baryo. Maliit lamang ito pero lahat kami rito ay nagkakasundo. Ayon rin sa kagustuhan ng aming pinuno. Medyo nawirdohan ako noon sa pagsasalita ng ama ni Santoy na nagpakilalang si Mang Ruben. Medyo malalim kasi yun tapos parang sobrang galang ng pagkaka-address nila sa namumuno ng baryo nila. Pinuno talaga? Hindi kapitan? Pero kahit na nagtataka ako ay sinarili ko na lang ang naiisip ko. Baka kasi ma-offend ko siya o ano kapag nagtanong pa ako. Mahirap na. Hindi pa naman namin sila kilala. Santoy anak, puntahan mo ang tiyasalbi mo at ipahanda mo ang bakanting kubo sa tabi ng bahay niya. Kamoy, may mga bisita tayo. Buti na lang nadikdik ko yung bag ko. Nandito lahat ng mga underwear ko eh. Pahihiramin na lang kita, Sam. Mga bago naman to eh. Hindi ko pa to nasusuot. Talaga? OMG, buti na lang. Kanina ko pa rin iniisip yun eh. Hoy, babaita, paano ako, Ber? Ang laki-laki mong tao, Maxi. Hindi ka asya sa'yo tong panty ko eh. Mag-kiss ka na nga sa ipahihiram sa'yo, no? Huwag kang mag-alala. Maraming mananahi dito sa barya. Pwede kang magpagawa ng panloob sa kanila. Ingala kasing gara ng mga suot ninyo ngayon. Naku, ayos lang po yun. Maraming salamat po, Mang Ruben. O siya, umayos na kayo halina kayo nang makapagpahinga na tayong lahat. Masyado nang lumalalim ang gabi. Oh, tara na daw. Ray? Uy, ba't ka ba nangihila na naman? Ibitawan mo nga yung kamay ko. Maxi mo! Hindi ko na pinansin pa ang pagrereklamo ni Victoria na tinatawag ko ring Toriang o Tori kung minsan. Ang higpit ng hawak ko nun sa kamay niya dahil medyo kinakabahan pa rin ako sa nangyayari sa amin. Imagine, pinahabol kami ng masasamang loob tapos bigla kaming napadpad sa isang liblib na baryo na ni isang tao wala kaming kakilala. Di ko naiwasang kutuban ng mga sandaling yon kahit pa napakabuti ng pakikitungo sa amin ni Manong Ruben, Santoy at Lola Aurora. Madilim ang kabuuan ng baryo. Walang linya ng kuryente doon dahil napakalayo nga nun sa kabihasnan ni hindi namin alam ang daan palabas doon kaya hindi nyo naman siguro ako masisisi kung ganun ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Dinala nila kami sa isang bakanting kubo sa bandang gitna ng baryo. Maliit lang yun pero mukha yung matibay, malinis at maaliwalas. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ng isang babae na halos kaedad ni Mang Ruben. Oh, nandiyan na pala kayo, Ka Ruben. Tamang-tama at katatapos ko lang ayusin ng konti itong kubo. Sila ba yung mga bisitang sinasabi ni Santoy? Oo, kasalbe. Sina Maximo, Victoria at Samantha. Si Bestre ang nagligtas sa kanila. Kasama si Santoy. Mukhang pinagtangkaan silang dukutin ng mga sindikato sa bundok para pagkakitaan. Abay, totoo pala talagang dito tumakbo ang mga walang hiyang yon. Pagkatapos matunton ng mga sundalo sa kabilang bayan ng kuta nila, May balita ko. Marami daw sila mga pinirwisyo doon. Yang mga sindikatong yan daw ang pumapatay at nandudukot sa mga kababaihan doon para lang gawing parausan at laruan ang mga biktima nila. Mga walang hiya. Hinabi mo pa. Mabuti na lamang at mabilis naramdaman ng pinuno ang pagdating nila. Mabuti nga at hinakot lamang sila ni Bestre. Masalamat sila at mabait pa ang pinuno. Huwag lang sana nilang sagarin ang pasaysa niya. Maaasahan talaga siya, Kaya ako'y kampante na rito sa atin, Medyo napakunot ang noo ko nun habang nakikinig sa usapan ni Mang Ruben at ng Mabuti nga at hinakot lamang sila ni Bestre. Masalamat sila at mabait pa ang pinuno. Huwag lang sana nilang sagarin ang pasaysa niya. Maaasahan talaga siya, Kaya ako'y kampante na rito sa atin, Medyo napakunot ang noo ko nun habang nakikinig sa usapan ni Mang Ruben at ng babaeng kausap niya. Dahil hindi ko yon gaanong maintindihan.
Minabuti ko na lang na wag nang mag-react hanggang sa maya-maya pa ay humarap na sa amin ang babae. Ay, siya nga pala. Mga iha-iho. Ako nga pala si Salve. Kasalve na lang ang itawag niyo sa akin. Tatay ko ang may-ari ng kubong ito. Pero matanda na siya kaya minabuti kong doon na siya patulugin sa bahay ko para mabantayan ko siya ng maigi. Maayos naman ang kubong ito. Nag-iwan na ako ng malilinis na banig, kumot at unan. May ilang mga kasangkapan na rin dyan na pwede niyong gamitin. Ipahatid ko na lang dito yung mga damit na ipapahiram namin sa inyo, ha? Maraming salamat po, Kasalve. Sa inyo rin po, Mang Ruben. Hindi rin naman po kami magtatagal. Bukas sa bukas po, pagsikat na pagsikat ng araw, aalis na rin naman po kami para makauwi na. Sigurado kayo. Baka maligaw lang kayo kung susubukan ninyong lumabas ng baryo. Masukal at masikot-sikot ang daan papuntang bayan. Kahit nga ang mga taga rito sa baryo namin, ay hindi rin kabisado ang palabas. Maliban sa amin ng pinuno. Isa pa, hindi natin alam kung gaano ba karami ang masasamang loob na nag-aamang sa inyo sa paligid. Alam kong may punto ang sinasabi ni Mang Ruben, pero ewan ko ba? Nang mga sandaling yun, pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari sa amin sa loob ng baryong yun. Kaya naman gustong gusto ko na talagang lumabas. Siguro dala na rin yun ang trauma na inabot namin sa paghahabol sa amin ng mga masasamang loob na yun. Kaya gano'n na lang ako mag-isip. Pasensya na po, Mang Ruben. Nakakahiyaman po pero hindi po ba pwedeng samahan niyo na lang kami palabas? O kaya po, ituro niyo na lang sa amin ang daan. Oh, pasensya ka na, iho. Hindi ko kayo pwedeng samahan. Dito kasi sa baryo namin ay may sinusunod kaming patakaran. Isang beses, isang buwan lang kami pwedeng lumabas ng bayan para bumili ng mga kailangan namin. Yun lang din ang oras na nagbabagsak kami ng aming mga produkto sa mga tindahan sa palengke. At kalalabas ko lang kanina. Kaya nga si Santoy ang inutusan kong sumama kay Bestre para makapagronda. Po, ibig sabihin, isang buwan pa po ang hihintayin namin para makauwi kami? Hindi pwede, Mang Ruben. Hahanapin kami ng mga magulang namin. Siguradong mag-aalala sila. Pasensya ka na talaga, iho. Hindi ko pwedeng suwayin ang patakarang yon para sa aming pinuno. Kung gusto ninyo susubukan kong ituro ko sa inyo ang daan. Pero baka mahirapan lang din kayo. Dahil sobrang komplikado talaga noon. Hiling ko lang na kung sakaling makauwi na kayo sa inyo, ay huwag ninyong ikikwento kahit na kanino ang tungkol sa baryong ito. Parang bigla akong nanlumo sa sinabi ni Mang Ruben. Kita ko sa mukha niya na gusto niya kaming tulungan. Pero talagang hindi niya pwedeng suwayin ang patakaran ng kanilang baryo. Nagtataka ako. Lalo na nang sabihin niya ang hiling na bawal daw naming ipagsabi ang tungkol sa kanilang lugar kapag nakaalis kami doon. Noon pa lang ay nagsimula na talaga akong mahiwagaan. Pakiramdam ko may hindi tama sa lugar na yun. Gaano man kabait ang mga tao. Pero wala naman ako magagawa. Napabuntong hininga na lang ako dahil alam ko sa sarili ko ng mga panahong yun na mas magiging delikado kung ipagpipilitan kong lumabas na kaming tatlo lang ang magkakasama. Tama si Mang Ruben. Hindi namin alam kung gaano ba karami ang grupo ng sindikatong pwedeng magtangka sa buhay namin. Nung tatlo na lang kami sa kubo, agad kong sinabi sa mga kaibigan ko ang tungkol sa napag-usapan namin ni Mang Ruben. Gaya ng inaasahan ko, hindi rin nila nagustuhan ang ideya na magtatagal pa kami sa liblib na baryong yun. What? 1 month pa tayo mag-stay dito? Gosh, siguradong mag-aalala na sa akin si mommy nito. Sam, kumalma ka nga. Wala namang magagawa yung pag-hysterical mo Nandito na tayo sa sitwasyong to. I'm sure maintindihan naman tayo ng mga magulang natin kapag ipanaliwalag natin sa kanilang nangyari. Pero, wait,
Hindi ba kayo nagtataka? Bakit naman kaya may ganung rule sa baryong to? Bakit parang nakakulong yata ang mga nakatira dito? Bawal silang umalis. Tapos kahit sila, hindi rin nila alam ang daan palabas ng baryong to. Parang ang imposible naman yata nung... Hindi ko alam pero... Di kaya parang ayaw lang talaga nila tayong paalisin dito. Naisip ko na rin yan, Sammy girl. Pero gaya nga ng sinabi nitong si Toryang, hindi makakatulong sa atin ngayon kung mag-iisip tayo ng ikakatakot natin. Siguraduhin na lang nating magiging alerto tayo all the time, okay? Isa pa, hindi naman ako titigil sa pag-convince sa kanila. Kung kinakailangan na kausapin ko yung tinatawag nilang pinuno, gagawin ko. Tama naman kasi tong si Victoria eh. Somehow, kasalanan ko kung bakit tayo napunta sa sitwasyong ganito. Kung hindi ko sana kayo pinumbinsin mag-camping trip, sana. Rado mo namang seryoso mga sinabi ko kanina, Maximo. Nasabi ko lang naman yun dahil sa bukso ng damdamin, okay? Hindi talaga kita sinisisi. Lahat naman tayo nag-agree sa camping week na to, so lahat tayo responsable sa nangyari. Hindi na tayo dapat nagsisisihan. Medyo nakaramdam ako ng hiya nung bigla akong titigan ni Tori ng mata sa mata. Ewan ko ba? Pero feeling ko ng mga sandaling yun, medyo naging kakaiba ang tibok ng puso ko. Di ko na nga alam kung paano ako sasagot eh. Hanggang sa bigla na lang kaming na-distract nang makarinig kami ng kakaibang tunog sa labas ng kubo. Ano yun? Aso lang yun, Sam. Aso. Kumakasta ka dyan, akala mo halimaw na yung naririnig mo sa labas. Ngayon ka lang ba nakarinig ng umaalulong na aso? Hindi. Pero ngayon lang ako nakarinig ng alulong na ganun ka-creepy. Tingnan mo, oh. Parang nagtatayuan lahat ng balahibo ko. Parang ganitong-ganito yung mga napapanood ko talaga sa mga horror movies eh. Ah, talaga. Pag uwi natin ng Maynila, bawas-bawasan mo na yung mga ganyan mong gawain, ha? Kaya ka nagiging matatakutin dahil dyan. Sorry naman eh. Natatakot na nga yung tao. Pinapagalitan mo pa ako dyan. Sam naman kasi, it's not healthy. Kailangan mong tapangan at tatagan yung loob mo kung ayaw mong atakihin ka sa puso bago pa tayo makalabas ng baryong to. Ay nako, ang ingay-ingay nyo namang mga babaita kayo. O siya. Para matapos na, sisilipin ko na lang kung ano yung nasa labas, okay? Kahit hindi magsalita si Tori, alam ko ng mga sandaling yun eh, natakot din siya. Pilit niya lang pinakakalma ang sarili niya para sa kaibigan namin. Kaya naman tumayo na ako at nag-decide na sumilip nun sa labas para makampante na sila. Hindi ko in-expect ang bumungad sa akin pagbukas ko ng bintana. May isang lalaking nakatayo sa tapat ng kubo. Kausap si Lola Aurora at Kasalve. Ang guwapo! Ha? Diyos ko naman, Toryang. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan sa gilid ko. Akala ko ba akong sisilip? Eh, bigla ka kasing natulala dyan eh, kaya nag-curious ako. Yun pala, nakakita ka ng guwapo. Gwapo na yan sa'yo? Tinaasan ko ng kilay si Tori dahil nakaramdam ako bigla ng inis. Nakalimutan ko na nakadungaw pala kaming pareho nun sa bintana at halos kaharap lang namin yung pinag-uusapan namin. Bigla kaming kinalabit ni Sam pareho. Doon lang namin na-realize na nakatingin na pala sa amin si Kasalve habang si Lola Aurora ay paalis na kasama yung gwapong lalaki. Oo, gwapo. Totoo naman ang sinabi ni Tori. Di ko lang trip aminin ng mga sandaling yun. Maskulado ito, matangkad, moreno, at mukha siyang foreigner dahil napakatangos ng ilong niya. Bukod pa sa malalim din ang mga mata nito. Mukha siyang model sa totoo lang. Oh, bakit hindi pa kayo natutulog, mga bata? Maghahating gabi na. Dapat ay nagpapahinga na kayo. May narinig po kasi kaming ingay dito sa labas ng kubo, Kasalve. Para kasing may umaangil na aso kanina eh. Masyado pa namang matatakotin itong mga kasama ko. Ay, yun ba? Ah, nako, huwag niyong intindihin yun. Nakabalik na kasi si Bestre. Yung malaking aso na kasama ni Santoy kanina nung tinulungan niya kayo. Ganun po ba?
Si Best na lang pala yun. Akala namin kung ano na. Salve, pwede po bang magtanong? Sino po yung lalaking kaalis lang kasama ni Lola Aurora? Dayo rin po ba siya kagaya namin? Dayo. Nako, Iha, hindi. Sa katunayan, siya ang pinuno ng baryo namin ito. Bakit mo kayatang foreigner yung lalaking yun? Papasa na yatang supermodel yun sa Manila eh. Aray, ba't ka ba nanunulak dyan, Maximo? Ang harot mo kasi. Doon ka na nga. Nako, talagang magandang lalaki ang pinuno namin. Alam nyo kasi, iba ang lahi niya sa atin. Pero matagal na siyang naninirahan sa baryong to. Sa katunayan nga mas nauna pa siya sa amin dito. Ano pong pangalan niya, Kasalve? Kung pwede lang mong malaman. Napaisimid talaga ako noon. Nung pati si Sam, di na rin napigilang makurious tungkol dun sa gwapong lalaki. Kilala kasi namin siya bilang mainhin na babae. Pero ng mga sandaling yon, halatang halata na nagbablush pa siya habang hinahabol ng tingin yung lalaki. Silvestre. Silvestre ang pangalan niya, Iha. Silvestre? Sa kanya po ipinangalan yung aso ni Santoy? Hindi si Santoy ang may-ari ng asong yun, Ineng. Si Pinuno. Siya ang may-ari noon. Kaya isinunod namin ang pangalan ni Bestre sa kanya. Kaya po pala. O siya, bukas na lang ulit tayo magkwentuhan, mga iho at iha. Masyado na talagang malalim ang gabi. Hindi maganda sa kalusugan yung nagising pa kayo ng ganitong oras. Ang mabuti pa, magsitulog na tayo. Sige po. Isasara ko na po itong bintana, Kasalve. Ay, siya nga pala. Ay, naku, muntik ko na namang makalimutan. Kaya pala ako nagpunta rito dahil iaabot ko sana ito sa inyo. May dinukot si Kasalve mula sa kanyang bulsa. 3 mga kwintas yun na ang pendant ay maliliit na botelya na may lamang parang ugat. Hindi ko ganong masabi kung ano yun dahil sobrang liit nga nung garapon. Basta ang natatandaan ko amoy bulaklak yun na parang sampagita at parang may halong amoy ng luya. Itinago ko ang pagniwi ko nang makita ko yun. Hindi ako naniniwala sa mga ganun eh. Lalo lang tuloy akong nakaramdam ng kawirduhan sa mga tao sa baryong yun. Lahat ng tao rito sa amin meron yan. Isuot nyo. Poprotektahan kayo niyan, lalo na't nag-uumpisa ng bumilog ang buwan. Puprotektahan po? Saan? Ay, hindi siguro uso sa inyo sa Maynila, no? Pero dito kasi sa amin ay maraming pamahiin. Itong kwintas na ito ay pangontra namin laban sa mga elementong maaaring lumapit sa amin kapag ganitong panahon. Wala namang masama kung susunod kayo. Sadyang ganito lang talaga kami rito sa baryo. Sige po, Kasalve, isusuot po namin. Salamat po at good night! Tinanguan na lang kami ni Kasalve noon. Tapos nagsimula na siyang maglakad papasok doon sa bahay niya. Nakatabi lang naman halos ng kubong pinatutuluyan nila sa amin. Nagkibit-balikat na lang ako kahit medyo nawiwirduhan ako sa pamahiing yun. Ayoko namang bastusin ang mga taga-baryo at baka lalo kaming mapahamak. Kaya kaming dalawa ni Tori, isinuot na lang yung kwintas. Si Sam ang medyo mahirap kumbinsihin. Baka mamaya may dasal o ritual yung kwintas na yan. Sorry guys, pero natatakot talaga ako eh. Saka ang sabi sa Bible, bawal daw ang pagsusuot o paniniwala sa mga ganyan. Dahil wala namang ibang pinanggalingan yan kundi. Alam niyo na. Alam mo, Sam, minsan nakukulaling rin ako sa pagiging masyadong relihiyoso mo eh. Wala namang kaso sa amin yun pero i-tone down mo rin minsan yan lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Ayoko nga. Mas gusto ko pang sumunod na lang sa turo ng simbahan. Kaysa umasa sa proteksyon ng mga ganyang klaseng gamit, ano? Ewan ko sa'yo. Bahala ka na. Inaandok na ako. Tama si Tori yang Sammy girl. Isa pa, bawas-bawasan mo rin yung kahiligan mo sa pagbabasa at panunood ng horror. Baka mabaliw ka dyan sa ginagawa mo. Ang sama yung dalawa. Ay, makatulog na nga lang din. Good night. Nakatulog kami ng matiwasay sa unang gabi ng pananatili namin sa baryo.
Sa totoo lang ay ang sarap pa nga ng tulog namin dahil tinanghali na yata kami ng gising. Maliwanag na sa labas nang bumangon kaming tatlo at naririnig na namin ang ingay ng mga taga-baryo sa paligid. Binuksan ko ang bintana para pumasok sa loob ng kubo ang sinag ng araw. Ganon din ang sariwang hangin na minsan lang kung matikman naming tatlo. Aminin ko man o hindi, talagang masarap ang hangin sa lugar na yon dahil napapaligiran ng puno. Kung hindi nga lang talaga ganon kaliblib ang baryong yon ay baka magustuhan ko pang tumagal doon nang hindi nag-aalala. Nako, tamang-tama ang gising ninyo, Iho. Halika kayo rito at sumalo na kayo sa aming mag-umagahan. Wow! Ang dami naman ng pagkain yan, Mang Ruben. Hindi ba sinabi kong kabababa ko lang sa bayan kahapon? Kaya heto, marami akong nabiling sariwang gulay, prutas, isda at mga karne. Maganda rin kasi ang naging benta namin sa mga telang hinahabi ng mga taga rito. Kaya heto, Ayusun po ba talaga magkikain kami? oo naman. Halina kayo. Ay, salamat. Makakakain natin sa wakas. Grabe, kagabi pa kong bupulot ang tiyan ko eh. Namangha kaming tatlo nang nakita naming nakahain sa isang mahabang mesa ang iba't ibang putahe ng pagkain na halos lahat ay nakalagay lang sa dahon ng saging. Biglang kumulo ang tiyan ko pagkakita ko doon kasi talagang mukhang masarap at ang bango ng amoy nun. Sabay-sabay kaming tatlo na lumabas ng kubo pero napahinto kami nung biglang harangin ng isang matandang lalaki si Sam na nasa likod namin ni Tori. Teka, Inay. Bakit hindi mo suot ang kwintas na ibinigay sa inyo ni Sarby kagabi? Hindi ba ninyo alam na isang patakaran dito sa baryo namin ang magsusuot ng ganyan? Lalo na tuwing sasapit ang kabilungan ng buwan. Tingnan mo tong dalawang kasama mo. Sumusunod. Ikaw lang ang hindi. Ay nako, pasensya na po kayo, Lolo. Nakalimutan lang po niyang isuot yun ngayon. Hindi po kasi siya sanay na matulog na merong accessories. Sam, dali. Isuot niyo yung tas. Pero... Sabing isuot mo na, napakatigas ng ulo mong babae ka. Ganun pa. Sa susunod, huwag na ninyong kakalimutan yun. Maliwanag. Ako nga pala si Erneng. Apo Erneng ang bansag sa akin ng mga taga rito. Ako ang may-ari ng kubong tinutuluyan nyo ngayon. At ako rin, ang ama ni Salve. Naku, ganun po ba? Salamat po, Apo Erning. Pasensya na po ulit. Mag-sorry ka, bilis. Sorry po, Apo Erning. Opo, hindi ko na po kakalimutang suotin ito. Si Tori na nga ang nagkusang magsuot ng kwintas kay Sam sa sobrang taranta namin nun dahil sa nakakatakot na presensya ng matandang nagpakilala bilang si Apo Erning. Ang talim ng pagkakatitig niya kay Sam na para bang kulang na lang ay sunggaban niya at takta ng kaibigan namin. Kitang-kita ko pa nga nun ang pangangatal sa kamay ni Tori kaya halos hindi niya maayos-ayos ang pagkakalak ng kwintas. Aagawin ko na nga sana yun at ako na ang maglalagay. Pero nagulat kami sa isang baritonong boses na nagsalita sa likuran ni Apo Erning. Masyado mo yatang natakot ang mga bisita natin, Apo Erning. Hey, Silvestre. Nako, inaalala ko lang naman ang... Mataas pa naman ang sikat ng araw. Wala pang buwan. Ipaalala na lang natin sa kanila mamaya. Sa ngayon, hayaan na muna natin silang makisalo sa atin sa pagkain. Huwag ka na mag-alala sa akin, kaibigan. Kung sa bagay, tama ka nga riyan. O siya, pagpasensyahan na ninyo ang matandang kagaya ko, mga iha at iho. Hindi ko gustong takutin kayo ng ganyan. Ang akin lang ay sumunod kayo sa patakaran dito sa amin. At nang sa ganon ay pare-pareho tayong hindi malagay sa peligro. Maliwanag ba? Opo. Pasensya na po ulit, Apo Erning. Pagkatapos noon umalis na si Apo Erning sa harapan namin at pumuesto na doon sa salo-salo. Nagkatinginan pa kami ni Tori noon. Pero nagkibit-balikat na lang kaming pareho. Habang si Sam, nakita naming nakasunod ang tingin niya doon sa lalaking si Silvestre.
na tinatawag na pinuno ng baryo. Wala itong suot na pang-itaas, kaya kitang-kita nun yung malainukit na katawan niya na halos magpatulo ng laway ni Sam. At ganun din si Tori. Doon umikot ang mata ko at sa inis ko kinurot ko siya sa tagiliran. Ay, aray! Bakit na naman ba, Maxi? Ang harot mo eh. Baka mamaya, magkakuliti na yung mata mo. Katititig sa abs niyan. Eh, bakit ako lang? Ito ngang si Sam parang tulo na ang laway. Curious lang naman kasi ako. Ang bata-bata pa niya pero parang sobrang laki ng respeto sa kanya ng mga tao rito. Halos parang kaedad lang nga natin siya eh. Malay ko. Hindi ako doon na-curious. Sa totoo lang. Ang ipinagtataka ko ano kaya yung sinasabi ni Apo Ernie na kailangan daw nating isuot ang kwintas na to? Para pare-pareho tayong hindi malagay sa peligro? Tama. Isa pa nga yun sa iniisip ko eh. Ewan, ang weird ng mga tao rito. Isa pa, napansin niyo ba yung leeg, braso at binti ni Silvestre? Ang dami niyang teklat dun, no? Parang teklat mula sa mahigpit na pagkakatali. Mga iha-iho, ano pang pinagbubulungan yung tatlo riyan? Halina kayo't nang makakain na tayo. Hindi nawala ang pagtataka namin ni Tori habang kumakain kami. Kasalaw ang mga taga-baryo. Sa totoo lang ay lalo pa nga yung nadagdagan nang mapansin naming hindi naman sumasabay sa pagkain namin si Silvestre. Nakaupo lang siya sa dulo ng hapag at pinanonood kaming kumain lahat. Wala naman kaming napansing ibang kawirduhan bukod doon. Maliban na nga lang sa napatunayan naming halos lahat talaga ng mga taga-baryo ay nakasuot ng kwintas na gaya ng ipinasuot sa amin ni Casalve. Nabusog ba kayo, mga iha? Ha, iho? Opo, Mang Ruben. Thank you po sa inyo. Ay, mabuti naman kung gano'n. Mamayang gabi po ba? Magsasala-sala ulit kayo? Makikisaway po ulit kami kung pwede. Nako, hindi iha. Ikalawang gabi na ng pagbilog ng buwan ngayon. Yun nga sana ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya ko kayo nilapitan. Papayuhan ko sana kayo na wag kayong lalabas. Pagtungtong ng alas 5 impunto. Lalong-lalo na kung hindi ninyo suot ang mga kwintas na ibinigay namin sa inyo. Hahatiran na lang namin kayo na makakain dito sa kubo. Lalong tumindi ang nararamdaman kong kakaiba sa lugar dahil sa dagdag na patakarang yon ni Mang Ruben. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na lang sa pakikinig sa kanya. Inoobserbahan ko kung paano siya makitungo sa amin. Pakiramdam ko kasi noon, para bang simple nila kaming ikinukulong sa 4 na sulok ng maliit na kubong yun. Oh, bakit parang sumimangot ang mukha mo, Samantha, iha? Pasensya na kayo. Huwag niyo sanang isiping ikinukulong namin kayo o pinagbabawalan. Ganun lang talaga rito sa baryo namin. Masyadong delikado rito kapag ganitong panahon. Nag-iingat lang din kami. Naku, huwag niyo na pong itindihin tong si Sam, Mang Ruben. Nalulungkot lang po siya kasi hindi niya na masisilayan ang kagapuhan ni Silvestre. Este ng pinuno niyo po. Sandali. Tama bang narinig ko? Humahanga ka sa aming pinuno, iha. Po, ano po kasi, crush lang naman po. Dako. Payo ko lang sa iyo, iha. Ibaling mo na lang sa iba yung paghanga mo. Imposibleng maibalik sa iyo ng aming pinuno ang kung ano bang nararamdaman mo sa kanya. Masyadong malayo ang agwat ng edad niyo. Bukod pa sa... Malayo po? Parang kaedad lang po namin sa Silvestre eh. Ay, Indiyan ka nagkakamali, iha. Hindi ko alam kung maniniwala kayo rito sa sasabihin ko. Pero, ang pinuno namin si Silvestre, 88 taong gulang na siya. Po?
Halos malaglag ang panga naming tatlo sa sinabi ni Mang Ruben. Hindi kami makapaniwala. Paano ang isang matipuno, gwapo, matangkad at mukhang modelong kagaya ni Silvestre gano'n nakatanda? Hindi namin alam noon kung paano kami magre-react. Hindi nga ako nakapagsalita noon eh. May dahilan kung bakit ang baryo namin ito ay inilalayo namin sa kabiasnan. Mga iho at iha, mukha naman kayong mamumuting mga bata. Kaya nagtitiwala ako. At ang pinuno na itatago niyo ang anumang impormasyong malalaman at masasaksihan ninyo dito sa aming baryo. Matagal nang iniingatan ng mga taga rito ang sikreto namin tungkol sa aming pinuno na siyang pumuprotekta at nagbabantay sa amin. Ang ibig niyo po bang sabihin, si Silvestre po hindi siya tumatanda? Ganun na nga, Iha. Yon ay dahil hindi isang pangkaraniwang tao si Silvestre. Gaya nagtingin nyo sa kanya, iba ang lahing pinagmulan niya kesa sa ate. Mang Ruben, ano po? Hanggang doon na lang muna ang pwede kong sabihin sa inyo ngayon, Iho. May kailangan pa akong gawin. Kaya iiwan ko na muna kayo. Huwag sana kayong sumuway sa piling ko, ha? Hanggat maaari ay sumunod lamang kayo para hindi na rin maulit na pagagalitan kayo ni Apo Erle. Sige po. Buong maghapon naming pinag-isipan at pilit na inaabsorb noon ang sinabi ni Mang Ruben sa amin. Talagang hindi namin mapanghawakan ang isiniwalat niya. Di namin alam kung niloloko niya lang ba kami noon o sadyang ganun lang talaga ka-weirdo ang mga taga-baryo para isipin nila na pwede nga mangyari ang ganun ka-imposibleng bagay. Alam nyo, napapaisip talaga ako eh. Di kaya itong si Silvestre, binugbudo lang din ang mga taga-baryo? Baka naman masyado lang silang nauuto sa good looks niya. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang mabuting tao eh. Oo nga. Grabe ka naman, Maxi. Bakit naman niya gagawin yun? At saka, di ba nga, sabi nila, siya raw ang naunang manirahan sa baryong to. Malay natin kung totoo ba talaga yun. Huwag mo nga ipagtatanggol yung lalaking yun. Di mo rin naman siya kilala. Masyado kayong nagtitiwala ka agad porket gwapo. Teka nga. Alam mo, Maxi, may napapansin ako sa'yo eh. Bakit ba parang hindi ka malang naapektuhan sa kagapuhan ni Silvestre? Samantalang dati, ikaw pang pinakaunang tumitili kapag nakakita ka ng pogi. At saka, bakit ba ako lagi mo sinasaway ha? Dalawa naman kami ni Sam na kinikilig sa kanya. At kinikilig ka nga kay Silvestre, ganon. Huwag mo nga ibahin ang usapan. Ano bang problema mo talaga? Simula nang makagraduate tayo, nagkaganyan ka na eh. Wala no. Nag-i-imagine ka lang, girl. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Tori. Ang totoo kasi niyan, meron talaga akong personal na dahilan kaya inaya ko siyang magbakasyon dito. Pagkatapos ng graduation namin, hindi ko lang kasi talaga inaasahang isasama niya bigla si Sam. Wala naman akong problema kay Sam, pero gusto ko kasi talaga sanang umamin kay Tori. Gusto kong aminin sa kanya na in love ako sa kanya ng mga panahong yun. Alam ko pong magulo dahil bata pa lang kami. Halata na talagang hindi ako straight na lalaki. Sa pilantik pa lang ng mga daliri ko pati na rin sa paraan ko ng pagsasalita at ang maging ang kilos ko. Kung minsan ay mas babae pa ako sa kanila. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dahil nung mga time na malapit na kaming magtapos ng college, nagising na lang ako na isang araw na iba na yung nararamdaman ko para kay Tori. Ito sanang pagkakataon ko para umamin sa kanya kaso nagkanda leche-leche naman ang bakasyon namin. Dahil doon, hindi ko na tuloy alam kung paano pa ako aamin. Uy, Sam, huwag ka nang tumungaw dyan sa bintana. Isara mo na yan. Palubog na yung araw. Pero hindi ko pa rin siya nakikita. Ha? Sino? Si Silvestre. Ano naman? Masyado ka namang affected dyan. Akala ko ba,
Crush mo lang yun? Parang iba na nga tong nararamdaman ko, Tori eh. Parang mahal ko na yata siya. Bakit naman nang babato ka dyan? Gaga ka? Anong mahal? Ilang araw pa lang tayo nandito. Anong mahal yung sinasabi mo? Tabi nga, ako na nga magsasara niyan. Mamaya kung sino pang dumungaw dito eh. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa love at first sight? Love at first sight? Tusukin ko kaya yung mga mata mo para matauhan ka. Mag-isip ka nga ng tama, Sam. Nasa kalagitnaan ng pagtatalo noon sina Tori at Sam. Ang totoo bala ko sanang sumali nun sa usapan nila. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Kasabay yun ng biglang pag-init ng botelyang nakasabit sa suot kong kwintas. Biglang napaso ang balat ko dahil dun. Ouch! Bakit biglang uminit to? Ha? Anong ingay yun? Sinasabi ko sa'yo, Sam. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Walang magandang maidudulot sa'yo yan. Sana love at first sight na ako kay Silvestre. Anong gagawin? Tumahimik nga muna kayong dalawa. Hindi niyo ba naririnig yun? Ha? Ang alin? Parang may umaangil na naman sa labas. Puminto sa pagtatalo ang dalawang babaeng kasama ko at pinakinggan nga ang paligid. Sa pagkakataong yon, pare-pareho na naming narinig ang mahina pero malinaw na pag-angil ng parang isang mabangis na aso. Baka naman si Bestie lang yun. Hindi Para kasing kakaibang angil na yan ngayon. Hindi yan parang basta aso lang. Para yung... Pero bago ko pa maituloy noon ang sinasabi ko bigla na lang bumukas ng malakas yung bintana ng kubo. Pagkatapos bubungad sa amin ang mukha ni Silvestre. Gulat na gulat kaming tatlo sa loob nang makita naming seryosong-seryoso siyang nakatitig kay Sam na para bang takam na takam. Silvestre, ano? Silvestre! Bakit ka umaakit dyan sa bintana? Ano ba kailangan mo? Teka pare! Hindi naman yata tamang pasukin mo kami rito. May mga kasama akong babae. Anong problema ng lalaking to? Bakit siya umaangil? Anong hinahanap mo dyan sa liig ko, Silvestre? Pagpasok ni Silvestre sa kubo mula doon sa bintana, ay bigla na lang niyang nilapitan si Sam. Pinapit niya bigla ang bewang nito. Tapos, kitang-kita namin ang iangat niya ang mukha ni Sam. Saka siya parang may hinahanap sa leeg ng kaibigan namin. Doon na lang namin napansing, hindi na naman pala suot ni Sam yung kwintas na binigay sa amin ni Casalve. Si Silvestre, bakit mo ako tinitilaan sa liig? Uy pare! Hindi na yata tama yung ginagawa mo Ang mabuti pa! Bakit hindi mo suot ang kwintas? Mawalang galang na Silvestre. Pero ano bang nangyayari sa... Lumayo kayo. Isuot ang kwintas ng kasama nyo. Hanggat nakakapagpigil pa ako. Bilisan nyo! Ano bang... Talagang nanindig ang balahibo ko nang makita kong kumislap ng pula ang mata ni Silvestre. Nang muli niyang sulyapan si Sam. Parang may kung ano siyang pinipigilan sa loob niya. Parang hirap na hirap siya. Kaya naman ako na ang kusang dumampot ng kwintas at nagsabit nun sa likod ng kaibigan kong matigas ang ulo. Doon lang parang biglang nakahinga ng maluwag si Silvestre. Bigla siyang napasalampak sa sahig na parang nanghina. Tubig? Gusto mo pa ng tubig? Oo. Sige. Ako na mag-aabot ng tubig sa kanya, Victoria. Lumayo muna kayo. Eto, inumin mo pare. Salamat. Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla mo na lang dinalaan ang leeg ni Sam? Pasensya na. Hindi ko gustong gawin yun. Pero kasalanan yun ng kaibigan nyo. Pinagsabihan na siya kanina ni Apo Erning. Pero hindi siya nakinig. Hindi siya sumusunod sa patakaran. Bakit? Para saan na talagang patakaran yun? Para sa'yo? Nakita kong kumislap ng pula ang mata mo pare. Nakita ko rin ang takam mo habang tinititigan mo si Sam. Ano ba talagang... Hindi ba nasabi sa inyo ng mga taga rito na hindi ako normal na tao? Ano? Niloloko mo ba kami?
kung hindi ka tao, ano ka naman, Aber? Ano? Sabihin mo sa amin kung ano ka. Huwag mong sabihin isa kang anghel na bumaba sa lupa para magligtas ng mga tao. Aswang. Ah. Isa akong aswang. Ano? Anong sabi mo? Pakiulit nga. Nagkamali yata ako ng dinig eh. Seryoso ang pagkabanggit ni Silvestre sa salitang yun. Aswang. Isa raw siyang aswang. Ang totoo, nainis lang naman ako sa ginawa niya kaya ako siya pinoprovoke. Pero hindi ko akalaing bigla na lang siya nga amin. Pero di ko mapaniwalaan ang sinabi niya. Feeling ko noon, niloloko niya lang ako. Kami. Ayoko pa rin sanang maniwala pero imbis na sagutin ako ulit at ipagpilitan ang paliwanag niya. Bigla na lang siyang tumayo at lumabas ulit mula dun sa bintana. Sinundan namin siya ng tingin pero halos takasan kami ng bait na makita naming bago pa man siya lumapag sa lupa bigla na siyang nag-iba ng anyo. Naging isa siyang malaking aso. Si Bestre! Mas Diyos ko, nananaginip ba ako? Totoong nakikita. Ako mismo ang nilalang na nagligtas sa inyo laban sa masasamang loob na yun. Kasama si Santoy. Isa akong halimaw. Pero hindi ako basta-basta nananakit ng taong wala namang ginagawang masama sa akin o sa baryong to. Kaya wag sana kayong sumuway sa mga patakaran dito. Para din sa inyong mga yun. Huwag sana matigas ang ulo mo, Iya. Yang kwintas na ibinigay sa inyo ni Salve ang nagsisilbing proteksyon nyo laban sa akin. Para hindi ako basta-basta maakit sa amoy ng dugo nyo. Tuwing kabilugan ng buwan, ay mas mahirap kontrolin ang kalab ng sikmura ko. Kaya wag mo sana akong pahirapan. Ayokong saktan ng kahit na sino sa inyo. Silvestre. Kaya wag mo sana akong pahirapan. Ayokong saktan ng kahit na sino sa inyo. Silvestre. Ano ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nandoon ka sa loob ng kwarto mo at nagpapahinga? Gulat na gulat din si Mang Ruben nang makita niya si Silvestre sa harap ng kubong tinutuluyan namin. May dala siyang isang basket na natatakpan ng katsa. At alam kong pagkain ng laman nun. Hindi niya sinagot si Silvestre at basta na lang itong nagpaalam na aalis. Pagsulyap sa amin ni Mang Ruben, nakita namin ang galit sa mukha niya. Ano ginagawa ninyo sa aming pinuno? Maxi, baka aswang din yan. Aswag. Ibig sabihin, alam nyo na ang tungkol sa kanya. Pasensya na kayo, Mang Ruben. Hindi namin sinasadya. Nahubad kasi ni Sam yung kwintas. Tapos, bigla na lang pumasok sa Silvestre sa bintana. At dinilaan ang liig niya tapos... Hangal! Hindi ba't pinagsabihan ka na kaninang umaga? Bakit napakatigas ng ulo mo, bata? Sorry. Sorry po. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa aming pinuno ang pigilan ng kanyang sarili na tumikim ang tao. Lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Hindi niya gustong manakit. Ayaw niyang pumatay ng sino ba. Kaya huwag ninyo sanang hayaang magawa niya yon nang hindi sinasadya. Dahil hindi kayo marunong sumunod sa patakaran. Napakabuti ng pinuno namin. Kahit iba ang lahi niya. Mas gugustuhin niya pang sakta ng kanyang sarili kesa manakit ang iba. Sorry. Pasensya na po talaga kayo, Ruben. Hindi naman namin nakalain to. Sa totoo lang po, hindi kami makapaniwalang aswang sa Silvestre kung hindi lang nakita mismo ng mga mata namin kung paano siyang nagpalit ng anyo. Noong hindi pa namin natutuklasan na may kakayahan ng amoy ng halamang ugat na nandyan sa kwintas na yan. Para pagtakpan mula sa pang-amoy ng mga aswang ang dugo ng tao tuwing bilog ang buwan, ay ipinapakadena ni Silvestre ang sarili niya. Para hindi niya kami masakta. Ibig sabihin po ba, Mang Ruben, si Silvestre lang ang aswang sa baryong ito? Oo. Ang lahi ni Silvestre ang unang nanirahan sa baryong ito. Pero unti-unti silang naubos. Noong panahong tumalikod na ang lahi nila sa pagkain ng tao. Si Silvestre lang ang natira sa kanilang lahat. At ang mapadpad kami roon dito,
dahil sa paghahanap ng bagong matitirahan. Pagkatapos kami ng mga mayayaman ng lupang kinalakhan namin noon, tinanggap kami ni Silvestre ng buong puso at pinangako ang poprotektahan na ginagawa niya hanggang ngayon. Ramdam ko ang panginginig ni Tori sa likuran ko, kaya naman inakap ko siya. Si Sam naman ay umiiyak sa sulok at nagsisisi. Ng mga sandaling yon, hindi na maalis ang takot sa dibdib ko na baka nga magawa kaming sakta ni Silvestre kahit hindi niya yun gusto. Iba ang pakiramdam kapag nalaman at napatunayan mong may aswang nga sa paligid. Ibang takot at kilabot na hatid nun sa kalamnan mo, kahit pa sabihing mabait naman ito. Kami mismo, mga taga-baryo ang gumawa ng mga patakaran dito. Bilang pagprotekta naman namin kay Silvestre. Pati ang paglabas-labang ng isang beses kada buwan dito sa baryo. Ay kami rin ang nagdesisyon. Ayaw naming makuha ang atensyon ng mga tagalabas. Ayaw naming may makaalam ng kahit na anong impormasyon tungkol sa aming pinuno. Pero nagawa naming baliin ang lahat ng iyon dahil ang sabi ni Silvestre, mapagkakatiwalaan daw kayo. Kaya dapat daw namin kayong tanggapin. Siya po ang nagsabi na patuloyin niyo kami rito sa baryo. Ganun na nga. Kaya huwag niyo sanang sirain ang tiwala niya. Ang sabi niya ay nasa bingit daw kayo ng kapahamakan. Sa dami ng masasamang loob na nagtatangka sa inyo sa labas ng baryong ito. Yon ang dahilan. Kaya ayoko pang samahan kayong lumabas ng baryo. Hindi rin namin gusto na may ibang makakita kay Silvestre kung siya ang sasama sa inyo. Kaya nagkasundo kaming dumito na lang muna kayo. Isang buwan pa po ba talaga ang kailangan namin hintayin? Oras na masiguro naming ligtas na kayong makakauwi. Ihahatid namin kayo palabas. Yun ang plano. Pero hindi namin kayo pipigilan sa gusto ninyong gawin. Ngayong alam nyo na ang tungkol kay Silvestre. Wala kaming balak na ikulong kayo rito. Basta, ipangako ninyo lang na walang ibang makakaalam ng tungkol sa mga nalaman ninyo rito. Isipin nyo na lang na hindi kayo kailanman nakarating ng baryong ito. Iniwan ni Mang Ruben ang pagkain namin sa kubo. Pagkatapos ay umalis na siya. Pero hindi naman namin alam ni Tori at Sam kung paano kakain dahil sa mga nangyari. Takot na takot pa rin kami at gulat na gulat sa mga nalaman namin. Bukod pa sa hindi na namin alam kung anong susunod namin gagawin pagkatapos nun. Gusto ko nang umuwi. Ano ka ba, Toriang? Hindi ba't matapang ka? Ngayon natin kailangan yung tapang mo, okay? Paano ako magiging matapang? Ang kita mo naman, di ba? Aswang si Silvestre. Paano kung bigla na lang siyang magutom ng todo at hindi na gumana tong pangontrang suot natin? Nakita mo naman ang itsura niya nung nagsaswang siya, di ba? Pabilis lang niya tayong papatoy. Anong mas gusto mo? Kapag lumabas tayo ng baryong ito, mga sindikato naman ang hahabol sa atin. Wala tayong resotory. Diyos ko, bakit ba kailangan nating maranasan to? Natatakot na ako, Maxi. Tana, nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan. I mean, hindi ko kayo pababayaan ni Sam. Niyakap ko si Tori at hinagod ang likod niya para makalma siya. Ngayon ko lang siya nakitang ganun. Takot na takot, iyak ng iyak. Matapang na babae talaga si Tori noon pa. Pero sino ba naman kasi talaga ang hindi mauubusan ng tapang sa ganong sitwasyong kinasasadla ka namin, di ba? Sa totoo lang, kahit ako ng mga sandaling yun, natatakot na rin. Di ko lang pinapakita dahil ayokong dagdagan ang pag-iisip ng mga kaibigan ko. Hindi niya tayo sasaktan. Paano ka naman nakakasiguro dyan, Sam? Hindi mo siya kilala.
Iniligtas niyo tayo, di ba? Hindi niya tayo sasaktan. Mabait siya. Ewan ko sa'yo. Naiibang ka na yata. Huwag mong sabihin may gusto ko pa rin sa kanya sa kabila ng mga nalaman mo. Girl, napatunayan na nating totoong sinasabi ni Mang Ruben. 80 years old na raw si Silvestre. Hindi nga lang tumatanda ang itsura niya dahil aswang siya. Tinawag ka pa nga niyang iha kanina, hindi ba? Basta. Hindi yun ang point. Ang sa akin lang, mas ligtas pa rin kung mag-stay muna tayo rito kaysa naman lumabas tayo dyan sa gubat. At least dito, mas sigurado ang kaligtasan natin. Dahil so far, wala pa namang ipinapakitang hindi maganda ang mga taga rito sa atin, di ba? Seryoso ka ba? Nakalimutan mo na bang dinilaan ni Silvestre ang liig mo kanina? At halos munti ka na niyang lapain. Tinawag ka ring hangal ni Mang Ruben. Kasalanan ko naman yun. Bakit? Sa inyo wala naman silang ginawang masama, di ba? Hindi niyo ba naisip? Minsan, mas nakakatakot pa ang mga kapwa natin tao kaysa sa mga nilalang na kagaya ni Silvestre. Dahil sila, natural na sa katawan nila ang matakam sa mga kagaya natin. Gaya ng kung paano tayo magkaroon ng craving sa mga pagkain para sa tao. Samantala ang mga normal na tao, handa silang manakit ng iba para lang sa pansarili nilang kasakiman. Natameme ako sa sinabi niyo ni Sam. May point talaga siya dun. Napaisip din ako kaya tinimbang ko ang sitwasyon. Kanino ba kami dapat na mas matakot? Sa mga taong alangang bituka o sa isang aswang na kahit kumakalamang sikmura pinipilit kaming iligtas laban sa kapahamakan? Obviously, yung ikalawa ang nanalo. Kaya naman ang gabing yun napagdesisyon na naming manatili na lang muna sa baryo hanggang sa maging ligtas na para sa amin ang lumabas. Kinabukasan madaling araw pa lang gising na kaming tatlo. Halos bahagya lang kaming nakatulog dahil nga ramdam pa rin ang katawan namin ng takot. Inintay muna naming tuluyang sumikat ang araw sa buong baryo bago kami nagbukas ng bintana at pintuan ng kubo. Bumungad naman agad sa amin ang abalang mga tao sa baryo na halos pare-parehong may ginagawa. Magandang araw sa inyo mga iha at iho. Magandang araw din po Salve. Gano'n din sa'yo, Silvestre. Hindi mo kailangan mag-iko ng ulo, Iya. Ituring mo akong kagaya lang ng mga kabaryo ko. Kumusta ka na nga pala? Ako? Ayos lang naman po ako. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa nagawa ko kagabi. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya yun. Okay lang. Kasalanan ko rin naman yun. Alam ko namang hindi mo yun gustong gawin. Kasalanan ko rin naman yun. Alam ko namang hindi mo yun gustong gawin. Pabuti naman at suot mo na yung kwintas na yan. Hindi naman pangit tingnan yan sa leeg mo. Maganda ka naman kasing babae. Bagay sa'yo kahit na anong aksesorya ang isusuot mo. Talaga? Pareho kaming napangiwi ni Tori habang pinanonood kung paano mamula at kiligin si Sam sa pakikipag-usap kay Silvestre. Halata namin doon sa lalaki na wala naman itong kaalam-alam sa epekto niya sa kaibigan namin. Mukha naman kasing walang mali siyang nararamdaman si Silvestre kay Sam dahil nga bata ang tingin niya rito. Naganda nga pala ulit ng pagkain sina Ruben. Pakisalo na kayo sa kanila. Salamat po Pinunong Silvestre. Silvestre na lang, ano ka ba? Hindi nyo kailangang maging formal at masyadong magalang sa akin. Papaano ka pala, Silvestre? Sasabay ka ba sa pagkain namin? Hindi. Baka mawalan kayo ng gana kapag sinabayan ko kayo. Panonoorin ko na lang muna kayo. Hindi po naman ako naguguto. Ganun ba? Sige. Sige na. Pumwesto na kayo doon. Paghahanda na sila. Lumakad na kami nang ituro ni Silvestre yung mahabang mesa. Nagdesisyon kaming tumulong na kina Mang Ruben at Salve sa paghahanda. Para naman hindi gaano nakakahiya sa kanila. Palihim ko pang sinundan ng tingin si Silvestre at nakita kong nilapitan niya si Lola Aurora. Tinabihan niya ito sa pag-upo. Parang nagkwentuhan sila at nagtawanan. Parang ang saya-saya ni Silvestre habang kausap ang matanda.
Tumatawa siya ng todo. Hindi kagaya ng palaging pigil ng ngiti niya sa tuwing iba ang kausap niya. Nanlaki pa ang mga mata ko nung nakita kong hinawakan niya ang kamay ni Lola Aurora at hinalikan yun. At doon ako may na-realize. Teka, magkaedad sila, di ba? Hindi kaya may something sila? Hoy, anong binubulong mo dyan? Iyusin mo nga ang paglalagay ng kanin. Baka matapon yan sayang naman. Wala. Mukhang okay ng mood mo Ayos ka na ba? Takot pa rin ako, pero nabawasan na. Tingnan mo naman si Silvestre. Mukha namang hindi yan mananakit. Tama si Sam. Mas nakakatakot pa rin yung mga tsakang sindikato na humahabol sa atin. Buti naman. Alam mo, kumain ka. Kagabi ka pa walang kain Maupo ka na nga. Ako na rito. Wow, ang caring mo naman. Noon pa naman ako ganito sa'yo. At tribida ka lang kasi. Sus, baka may love ako sa'yo niyan. Di mabuti. Para naman, hindi na one-sided tong nararamdaman ko sa'yo. Anong sabi mo? Wala, ang sabi ko, Baka walang hiya! Layas! Lumayas kayo sa baryong ito! Itiwan niyo ako! Bigla kaming napahintong lahat sa malakas na pagsigaw na yon ng matandang si Apo Erning. Napalingon kaming lahat noon sa pwesto niya. At ganun na nga lang ang gulat namin nang makita naming hawak-hawak siya ng isa sa mga pamilyar na lalaking mukhang sanggano. Isa yun sa mga sindikatong humabol sa amin bago kami napadpad sa baryo. Sinasabi ko na nga, at dito lang kayo nagtatago. Mga kasama, kunin ninyo ang mga batang yan. Bilisan ninyo! Ay, Diyos ko, Paxi! Yung mga sindikato, hinahanap nila tayo! magtago kayo ni Sam. Bilisan ninyo. Walang kikilos na masama. Lahat na magtatakang pumalag, pasasabugin ko ang bungo. Nagkakaintindihan ba tayo? Dumagundong ang dibdib ko nang iangat pa nung babaeng mukhang sanggano rin ang hawak niyang mahabang baril. Habang nakangisi siya na para siyang demonyita. Naitago ko si Tori at Sam sa likuran ko na halatang nangangatog na naman sa takot. Hinanap ng mga mata ko si Silvestre pero hindi ko siya makita. Palapit ng palapit nun sa pwesto namin ang dalawa pang sindikato. Nagtatawanan pa ang mga ito na halatang sinisinda kami. Nag-iisip na ako nun kung paano ako lalaban sa kanila. Oras na tangkain nila kaming kunin. Pero bago pa ako makagawa ng kahit anong kilos, nabigla na lang ako ng isang malaking asong itim ang dumambas sa mga ito. Kitang-kita namin ang bumagsak sa lupa ang katawan nila. Natanggal na ang ulo. Nagtalsikan sa paligid ang sumisirit na dugo. Mula sa naputol na litid sa kanilang mga leeg. Nangingisay pa katawan nila. Talagang bumaliktad ang sikmura ko nang makita yon. Pero kahit ang maduwal, hindi ko magawa sa sobrang gulat. Ikaw na naman na aso ka? Pinagbabaril na kita. Mga kasama, paulanan nyo ng balang sagabal na asong yan! Silvestre, mag-iingat ka! Siya! Diyos ko! Ay, Apo Aurora! Tinamaan ng bala! Isang malakas na pag-angil ang narinig sa buong paligid matapos bumagsak si Lola Aurora sa lupa. Tinamaan siya ng bala sa braso. At dahil doon ay kitang-kita naming lahat kung paanong ang mabait at mapagpasensyang si Silvestre, bigla na lang nagwala at halos masiraan ang bait. Sa isang iglap ay halos umulan ang nagsisiritang dugo sa paligid namin, na kahit na yung mga inihain naming pagkain ay natalyamsikan. Pinagkakalmot, pinagsasakmal at pinagkakagat ni Silvestre ang ulo, dibdib at katawan ng mahigit 10 sindikato, hanggang sa 2 na lang ang matera sa kanila. Anong klaseng? Anong klaseng nilalang? Bakit hindi ka tinatabla na bala? Mga kasama natin! Patay na sila lahat, boss! Huwag kang tumigil. Roberta, sige, parilin mo. Shoot! Mula sa anyong aso, bigla na lang bumalik si Silvestre sa katawang tao niya at sinakal yung leader ng mga sindikato. Takot na takot yung babaeng natitirang kasama nito, lalo na't mukhang wala na yatang natitirang bala ang baril niya. Doon na siya dinakip ng mga taga-baryo. Tulala na lang kaming 3 nila Tori at Sam kay Silvestre at hinihintay ang susunod niyang gagawin.
Bala ng baril mong tumama sa braso ng aking asawa. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganong kabilis. Gaya ng mga kasama mo. Papatayin kita. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa ginawa niyong kaguluhan sa baryong to. Hey, Silvestre. Silvestre, makinig ka. Tama na. Ayos lang ako. Na-please lang ito, kaya tama na. Hindi na maaari ang ganon, Aurora. Patawarin mo ko. Pinagbigyan ko na sila nung una. Hindi ko sila sinaktan. Nang tangkay nilang kunin ang mga batang yan. Simpleng pananakot lang ang ginawa ko sa kanila. Pero hindi pa rin sila nakinig. At ngayon, unti ka pa nilang ipahamak. Huwag niyo kaming patayin. Nakikiusap ako. Hindi na kami uulit. Pakawalan niyo lang kami. Gagawin namin lahat ang gusto niyo. Biglang sinipa ni Casalve sa mukha yung babaeng miyembro ng sindikato at napasingap kami dahil dun. Sumalampak siya sa lupa at halatang nasaktan dahil hindi agad siya nakabangon. Sa tingin niyo ba, taga ang mga tao sa baryong to? Mga hangal! Kayo ang pumasok at nagtangka sa buhay ng mga nananahimik na taga rito! Gayon, pagbayaran niyo ang galit ng aming pinuno! Sandali. Di ba hindi nalalakit ng tao si Silvestre? Mabait siya. Mabait siya, di ba? Mabuti siyang aswang. Hindi dahil maputi ang isang nilalang. Hindi na pwedeng magalit. Sinagad nila ang pasensya ko. Kahit nagkaano ko ituwid ang sarili ko. Isa pa rin akong halimaw na may kakayahang magparusa sa kahit na sino magtatanggang gawa ng masama ang mga pinoprotektahan ko. Isa pa, nakita nila ang lahat ng sekretong itinatago ng baryong ito. Alam na nila ngayon ang tungkol sa aming pinuno. Hindi na namin sila palalabasin ang buhay sa baryong ito. Dahil alam namin, hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga dila. Ruben, ihanda niyo ang bodega. Pilog ang buwan mamaya. Tamang-tama. Matagal-tagal na rin. Mula nang busugin ng ating pinuno ang kanyang sarili. Siguro'y biyaya na rin na pagkain na mismo ang lumapit sa atin. Kahit na anong iwas natin. Kinilabutan ako ng matindi sa sinabi ni Apo Erning. Lalo na nang makita kong takam na takam si Silvestre na nakatitig lang sa dalawang miyembro ng sindikatong nangangatal na ngayon at ngumangawa sa takot. Nanghina kaming tatlo ni Tori at Sam. Ni hindi na nga namin nagawang mag-react pa sa nalaman naming mag-asawa pala si Lola Aurora at Silvestre. Yun ang dahilan kaya galit na galit siya nang masaktan ng matanda. Diyos ko, anong gagawin nila sa mga sindikatong yun? Papatayin ba sila ni Silvestre? Gusto ko siyang pigilan. Hindi niya dapat dumisan ang kamay niya. Hindi dapat siya pumatay. Mali yun. Sa mata ng tao at ng Diyos, mali yun. Huwag mo nang itanong yan, Sam. Ano man ang gawin nila sa mga yun, ay wala na tayong pakialam pa doon. Ang mahalaga, walang banta sa buhay natin kung sakaling aalis na tayo sa baryong ito. Pero Max, hindi. Ayoko. Kahit gaano pa kasama ang mga taong yun, walang kahit na sino sa atin ang may karapatang parusahan sila. Diyos lang ang pwedeng... Sam, pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung paniniwala mo. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Silvestre? Kahit na gaano pa siya kabuting nilalang, isa pa rin siyang halimaw. Iba ang batas na pinaniniwalaan niya. Kaysa sa ating mga tao, hindi natin siya pwedeng pigilan. Yun din ang tingin ko. Wala na tayong magagawa. Ayoko rin namang pigilan pa sila sa balak nila. Dahil baka mamaya, ang buong baryo pang mapahamak kapag ginawa nila yun. Tama si Tori. Kung ano man ang nakita at nasaksihan natin dito, Sam, mas mabuti pa na iwanan na rin natin yun dito. At payo ko lang sa'yo, kalimutan mo na kung ano man ang nararamdaman mong kaibangan kay Silvestre bago pa lumalim yan. Para kaming nakalutang na magkakaibigan buong araw nun. Ni hindi namin nagawang kumain o lamnan man lang ang mga tiyan namin ng tubig. Kaya maghapon din kaming nakaupo lang sa loob ng kubo. Kahit ang mga taga-baryo tahimik lang sa labas. Pero naririnig namin silang inaayos ang pinangyarihang gulo nung umaga. Nilinis nila ang mga nakabulagtang katawan ng mga sindikato.
Sa totoo lang, kung hindi ko nasaksihan ng buong pangyayari, hindi ko akalaing iisang tao lang ang bumawi sa buhay ng mga sangganong yun. Nang malaman kong hindi normal na tao si Silvestre, hindi ko naman inakalang ganun pala siya kalakas. Siguro yun ang dahilan kaya sa buong angka nila, siya na lang ang natira na magsimula silang baguhin ang kanilang pamumuhay. Huwag! Huwag niyo kami papatayin. Nakikiusap kami sa inyo. Pakawalan niyo kami. Magbabago na kami. Huwag niyo kami hayaan kainin ng halimaw na yan. Ayoko bang mamatay! Maya-maya mula sa kubong kinaroroonan namin, ay dinig namin kung paano nagsigawan ang dalawang natitirang miyembro ng sindikato. Galing dun sa bodegang pinagpulungan sa kanila ni Mang Ruben. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o maiiling na lang sa kanila. Pagkatapos nila kaming pagtangkaan ng masama, talagang nawalan ako ng amor na maawa sa mga taong katulad nila. Para sa akin, dapat lang nilang danasin ang anumang mangyayari sa kanila sa baryo. Ilang taon na rin kayang nakiusap sa kanila ng ganyan noon. Naalala ko ang sabi ni Casalve. Noong unang gabing dumating tayo rito. Marami silang pinirwisyo sa kabilang bayan. Marami silang pinatay doon. At mga babaeng pinagsamantalahan. Biniktima nila ng walang kalaban-laban. Oo nga. Kapag na-imagine ko yun, patawarin man ako ng Diyos pero sa tingin ko, gaano man kabrutal ang gagawin sa kanila ni Silvestre ay nararapat lang yon. Ang mabuti pa, lalabas muna ako. Ayoko marinig yung usapan na yan. Pasensya na kayo guys. Pero alam niyo namang noon pa, para sa akin kahit gaano pa kasama ang isang tao, mahalaga pa rin ang buhay niya. Yun ang turo sa amin sa church. Bahala ka nga sa buhay mo. Huwag kang lalayo. Baka mapagalitan ka na naman ni na Apo Erning. Suot ko naman itong pintas. Huwag kang mag-alala. Napabuntong hininga na lang kaming pareho ni Tori nang lumabas nga si Sam ng kubo. Halata sa kanya ng mga panahong yon na sobrang disappointed siya dahil nga naniwala siyang mabait si Silvestre, kaya niya nga ito nagustuhan. Ng mga sandaling yon, halata ko kay Tori na nag-aalala siya kay Sam. Tumayo siya at akma pa sana itong susundan, pero mabilis kong nahablot ang kamay niya at hinila ko siya pabalik sa akin. Bago niya pa man mabuksan ulit ang pinto ng kubo. Hayaan mo na muna siya doon. Dito ka na lang. Pero baka mamaya mapahamak Hindi naman siya gagalawin ng kahit sino dito sa baryo. Huwag kang mag-alala. Okay, sige, pero pwede bang bitawan mong kamay ko, Maxi? Paano kung ayoko? Ha? Ang lambot pala ng kamay mo, no? Maxi, ano Kapag bang... nakabalik na tayo ng Manila, pwede bang mag-date tayo? Oo naman. Lagi naman natin ginagawa yun, di ba? Lagi naman tayong lumalabas ni Sam. Yung tayong dalawa lang sana. Maximo, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong sabihin yan ang epekto sa'yo ng trauma. Friend, alam mo, malapit na tayong makauwi. Kaunting tiis na lang, okay? Hindi ako nasisiraan ng ulo, Tori. Alam mo, ang totoo kasi niyan, inaya kita magbakasyon dahil may gusto akong sabihin sa'yo. May gusto akong aminin. Ano ka ba naman, Maxi? Saka mo na sabihin yan sa akin kapag... Tori, gusto kita. Hindi. Hindi lang kita gusto. Mahal kita. Biglang natulala si Tori sa sinabi ko. Halatang nabigla siya. Ibinoko niya pa ang bibig niya at akmang magsalita. Pero wala namang boses na lumabas sa lalamunan niya. Noong mga sandaling yon, alam kong sobrang laking risk ng ginawa kong pag-amin sa kanya. Dahil pwedeng masakripisyo ang friendship namin kung sakali. Pero wala na akong pakialam. Hindi mo naman kailangan sumagot agad eh. Isa pa, hindi rin naman ako nag-i-expect na ibabalik mo sa akin ang feelings ko. Gusto ko lang umamin. Dahil sa lahat ng nangyayari at nangyayari sa atin ngayon, na-realize ko na hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari sa buhay natin.
Gusto kong kunin ang opportunity na to para umamin. Dahil baka hindi na ako magkaroon pa ulit ng pagkakataon. Maxi, paano ba to? Ang totoo. Huwag mo sabing pilitin eh. Kung gusto mo akong bigyan ng sagot, saka mo na gawin yon kapag nakabalik na tayo ng Manila. Okay. Sige. Ang mabuti pa, Magsasalita pa sana ako noon pero gulat na gulat kami ni Tori nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Sam. Dali-dali kami nagtakbuhang dalawa para tignan kung ano nangyari sa kaibigan namin. Sinundan namin ang sinundan ng sigaw niya hanggang sa makarating kami sa tapat mismo ng bodega kung saan nakakulong yung dalawang sindikato. Nakatayo sa tapat ng bukas na pintuan nun si Sam. Nakatakip ang dalawang palad sa sariling bibig. Umiiyak at nangangatal sa takot. Hindi ka dapat nagpunta rito. Diyos ko, Sam! Maliwanag ang paligid dahil sa sinag ng bilog na buwan ng gabing yun. Dahil doon, kitang-kita namin ang lumabas si Silvestre mula sa loob ng bodega at pinahid ang kumarat na dugo sa ilalim ng kanyang bibig na umaagos na hanggang sa leeg niya at dibdib. Wala pa rin siyang suot na pang-itaas at ang kamay niya, kitang-kita namin na hindi na yun gaya ng normal nitong itsura. Mahahaba at matutulis ang kuko niya ron. Nababalutan din yun ng mahaba at makakapal na balahibo. At gaya ng kanyang bibig, may tumutulo ring pulang-pulang dugo mula doon. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Hindi mo dapat ito ginawa, Silvestre! Hindi ka dapat pumatay! Minsan, may mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. Pero nagagawa natin para sa ikabubuti ng iba. Mas maraming taong mapapahamak kung hahayaan ko pang mabuhay ang mga kagaya nila. Hindi mo na dapat ito nakita pa, Iya. pasensya na Silvestre. Hindi ko alam na pupunta rito si Sam. Ang mabuti pa, ibalik niyo na siya sa kubo. Hindi! Wag! Wag mo niyo akong iwan! Nakikiusap ako sa inyo! Papatayin niyo rin ako! Ako ang isusunod niyo! Maawa kayo sa akin! Pakiusap! Maawa kayo! Para kaming nawalan ng dugo nang makita namin kung paano makiusap sa amin yung babaeng miyembro ng sindikato. Pilit niya kaming inaabot mula doon sa bodega. Pero pinili na lang naming magbingi-bingihan. Ganun pa man hindi namin maialis sa utak namin ang itsura niya. Lalong-lalo na ang itsura ng lalaking nakahandusay sa tabi niya at naghihingalo. Wakwak ang leeg nito, ganun din ang kanyang tiyan. Humihinga pa ito pero halatang ilang segundo na lang itatagal niya. Dilat na dilat ang mata nitong namumula dahil halos magputukan na ang mga ugat nito doon sa kasisigaw. Halatang halata ang takot sa mukha nito. Tori, Sam, bumalik na tayo sa kubo. Halina kayo. Mabuti pa nga. Sam, halika na. Silvestre, ang Tia Aurora. Malaladang lagay ni Tia Aurora. Napahinto ulit kami sa paglalakad nang bigla na lang dumating si Mang Ruben na hingal na hingal. Halata ang kaba sa boses niya habang tinatawag niya si Silvestre. Pero si Silvestre naman ay kalmado lang. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Dalhin niyo na rito ang asawa ko. Gagawin mo na ba sa wakas, Silvestre? Oh, akala ko kakayanin kong makitang mawala siya. Kaya hindi ko sa gustong gawing kagaya ko noon. Pero, hindi ko pala kaya, Aurora, kung papaanong maging isang halimaw. Hindi ka isang halimaw, Silvestre. Isa kang pinuno. Ikaw ang pinuno ng baryong ito na nagpoprotekta sa amin. Hindi ka masama. Ang masama ay ang mga taong yan
na naggulo sa tahimik nating pamayanan. Maraming salamat sa iyo, Ruben. Sige na. Dalhin mo na si Aurora dito para masimulan ko ng pagpapasa sa kanya ng dugo ko. Kailangan lang natin maganda. Oras na magising ulit ang asawa ko bilang isang bagong silang na aswang. Siguradong hindi niya kakayaning pigilan ang kanyang gutom. Maghahanap siya ng mga kakainin at hindi uubra sa kanyang dugo at laman lamang ng hayop. Ibig sabihin, kailangan nating siyang pakainin ng tao. Ganun na nga, Ruben. Kung tama ang pagkakaintindi ko sa usapan nilang yun ni Ruben, si Silvestre gusto niyang gawing aswang din si Lola Aurora para mailigtas ito sa bingit ng kamatayan. Halos kilabutan ako nang bigla na lang dumako ang tingin ni Mang Ruben sa aming tatlo ni Tori at Sam. Habang si Silvestre naman ay nakita kong sinulyapan ulit yung babaeng sindikato sa loob ng bodega. Hindi man sila magsalita. Alam na alam ko kung anong nasa isip nila ng mga sandaling yun. Bilisan ninyo, Tori, Sam. Kailangan na nating makaalis dito. Bakit? Basta, kunin niyo na lahat ng gamit na nadala ninyo. Bilis! Aalis na tayo. Pero, gabing-gabi na, Maxi. Susugod tayo dyan sa gubat na ganitong oras. Baka mas ligtas pa tayo kapag ganun ang ginawa natin. Napapraning na ako rito eh. Gusto ko na rin umalis. Gusto ko na umuwi sa atin. Ayoko na rito. Hindi nyo naman kailangan magmadali mga iha at iho. Alam kong takot kayo. Pero huwag nyo sana isipin na may gagawin kaming masama laban sa inyo. Mang Ruben, Narinig ninyo ang usapan namin ni Silvestre kanina, hindi ba? Kaya takot na takot kayo ngayon. hindi niyo naman kami masasisi. Base sa tono ng pananalita ni Silvestre, mukhang delikado kapag nagising si Lola Aurora at isa na rin siyang aswang. Ayaw naming matulad sa mga sindikatong yun, Mang Ruben. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo iniligtas ng pinuno sa kapamakan para lang gawing pagkain ng kanyang asawa. Napaghanda na namin ito. Hindi namin kailangan kayo ang ipakain namin sa kanya. Nakalimutan niyo na bang marami pang kasamahan ng mga taong iyo? Yun bang mga bangkay na naunang pinatay ni Silvestre ang tinutukoy ninyo? Hindi, iho. May mga kasamahan pa silang nananatili sa gubat. Wala pang kaalam-alam ang mga iyon sa nagyari. Pero siguradong papunta na sila rito para saklolohan ang mga kasama nilang hindi na nakabalik sa kanilang kuta. Sila ba ang... Oo. Kaya pinapayuhan ko kayong manatili na muna rito hanggat hindi namin nasisigurong ligtas ang gubat. Oras na mabuksan na silang lahat ni Silvestre. Papayagan na namin kayong makalabas ng baryo. Hindi kami nakalabas ng baryo ng gabing yun kahit na puno na ng pagdududa at takot ang dibdib namin. Minabuti naming makinig na lamang kay Mang Ruben. Sinigurado ko na lang na mababantayan ko si Tori at Sam. Ipinangako ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari, hindi ko sila pababayaan. Hanggang sa bandang mga hating gabi nang marinig namin ang ilang mga kalalakihang sumusugod na nga sa baryo. Mas kakaunti sila kumpara sa naunang grupo, kaya mas mabilis din silang napatigil ni Silvestre. Pero sa pagkakataong yun, hindi niya sila pinatay agad. Itinali lamang ni Silvestre ang mga kalalakihan at nilagay sa mas malaking kulungan. Napuno ng nakakatakot na iyakan at sigawan ng baryo. Hanggang sa tinakpan ni na Mang Ruben ng tela ang bibig ng mga bago nilang bihag. Pagkatapos noon ay naghintay na lamang silang magising si Lola Aurora mula sa pagkakahimbing nito. Abulin niyo mga kasama! Hindi pwedeng makawala ang isang iyo! Doon siya tumakbo sa may guba! Siguradong malilintikan tayong lahat kapag nagkataon. Kailangan natin siyang mahanap! Kinaumagahan nagising kaming tatlo ni Tori at Sam sa ingay na nagmumula sa labas ng kubo namin. Malakas ang boses ni Mang Ruben at dinig na dinig namin mula sa loob ang nagtatakbuhan nilang mga yabag. Hanggang sa maya-maya, narinig namin ang nagmamadaling katok ni Mang Ruben sa pintuan ng kubo.
Maximo! Victoria! Samantha! Buksan ninyo itong pinto, bilis! Mang Ruben, ano pong nangyayari? Nakatakas sa isang bihag, iho. Po, Natutulog pa si Tia Aurora at si Silvestre ay nagpapahinga na. Hindi na namin siya pwedeng istorbohin. Lalo na at kailangan niya talagang bumawi ng lakas pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Siguradong malilintikan ng buong baryo kapag ipinagsabi ng walang yang yon ang tungkol sa aming pinuno. Pero may plano na ako kung sakaling hindi namin siya mahabol. ano pong plano ninyo? Lilisanin namin ang baryong ito at lilipat kami sa ibang lugar. Hindi ho ba delikadong gagawin ninyo, Mang Ruben? Lalo na't si Lola Aurora po ay di ba? Tama ka. Pero wala kami ibang pagpipilian niyo. Kaya kailangang maihatid ko na kayo palabas ng gubat na ito bago pa namin isagawa ang lahat. Makakauwi na po kami, Mang Ruben. Oo, Iha. Ligtas na ang gubat ngayon ayon kay Silvestre dahil lahat ng mga sindikatong namugad dito. Nabihag na namin. Yun nga lang ay may nakatakas na isa. Pero hinahanap na namin siya kayo. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon ay ihahatid ko na kayo para hindi na kayo masangkot pa rito. Sigurado po ba kayo, Mang Ruben? Hindi po ba kailangan kayo ng baryo? Huwag kang mag-alala, iho. Narito pa naman ang iba. Ako nagbahala. Ang mabuti pa ay maganda na kayo. Ipagdadala ko na lang kayo ng makakain habang naglalakad tayo palabas ng guba. Maraming salamat po sa inyo, Mang Ruben. Hindi po namin kayo makakalimutan. Sa lahat ng pinagdaanan nyo rito, mukhang imposible ang magawa niyo yun, Iha. Si Mang Ruben naman, nagawa pang magbiro. Pinagagaan ko lamang ang loob ninyo, Iha. Pero hiling ko lang sana ay tuparin ninyo ang napag-usapan natin doong una pa lang. Na wag ninyong ipagsasabi ang tungkol sa aming baryo. Lalo na kung alam nyong ikapapahamak namin ito. Yun lang sana ang gusto kong ipangako ninyo sa akin. Opo, Mang Ruben. Huwag po kayong mag-alala. Isa pa, mukhang wala rin namang maniniwala sa amin kung ikwento namin yun sa totoong buhay eh. Kung sa bagay, o siya, halina kayo. Habang mataas pa ang sikat ng araw, mas mahirap lumabas sa gubat kapag madilim na. Dali-dali kaming sumunod nun kay Mang Ruben. Mabilis na naging kilos namin dahil naisip din namin na kailangan din niyang makabalik agad sa baryo para tulungan ng mga kasama niya. Hindi na kami nakapagpaalam pa sa iba dahil nga abala sila sa paghahanap sa nakatakas na miyembro ng sindikato. Minabuti ko na rin na hindi na lang kami magpaalam kay Silvestre dahil nag-aalala ako noon sa kondisyon ni Sam. Nasimula nang masaksihan niya kung paano kumain ng tao si Silvestre, ay bigla na lang natulala at halos hindi na nagsasalita pa. Bandang 3:30 yata ng hapon, sa wakas ay nakarating din kami sa bukana ng gubat. Eto na nga yun. Dito kami dumaan paakyat ng bundok nung magka-camping kami. Oo nga. Ay, maraming salamat po, Mang Ruben. Ang mabuti pa ho, Mang Ruben. Iwanan nyo na kami rito. Bumalik na po agad kayo ng baryo. Kaya na ho namin to. Sigurado ba kayo, iho? Ay inaalala ko baka maligaw pa kayo sa paglabas. Medyo malayo-layo pa ang kalsada mula rito. Kaya na ho. Sigurado ba kayo, iho? Ay inaalala ko baka maligaw pa kayo sa paglabas. Medyo malayo-layo pa ang kalsada mula rito. Kaya na ho namin to. Huwag po kayong mag-alala, Mang Ruben. Sigurado po na hinihintay na kayo ng mga kasama ninyo. Tinapi ko pa sa balikat si Mang Ruben at nginitian para paganin ang loob niya. Sa totoo lang ay nakukonsensya kasi ako ng mga sandaling yun dahil pakiramdam ko kasalanan namin na nagugulo noon ang kanilang baryo dahil lang sa ginawang pagliligtas sa amin ni Silvestre. Kung ganon, iiwan ko na kayo rito, iho. Opo, Mang Ruben. Maraming salamat po talaga sa kabutihan ng buong baryo ninyo. Ganon din po kay Silvestre. Kaya na pong magpaalam sa kanila para sa amin, ha? Ay, huwag kang mag-alala, iho. Makakarating yan sa kanila. Magkikita pa ba ulit tayo, Mang Ruben? Nako, iha.
Yan ang hindi ko alam. Pero sana'y hindi na. Sinimangutan ni Tori ang sagot na yon ni Mang Ruben. Bahagya pa akong natawa dahil doon pero ang totoo naiintindihan ko naman kung bakit ganun ang sinabi ng lalaki. Mas mabuting ibaon mo na lamang sa libot ang pagyayaring ito, Iha. Nang sa ganoon, ay makabalik ka na ng normal sa dati mong buhay. Ganon din kayo, Maximo, Samantha. Hiling ko na sana ay pagkatapos nito, maging maayos ang lagay ninyo sa kung saan man kayo uuwi. Thank you po, Mang Ruben. At sorry po sa pagiging pasaway ko habang nandoon kami sa baryo ninyo. Wala nga naman yun, Iha. Huwag mo nang isipin yun. Oh, ano? Mauna na ako, mga bata. Paalam po, Mang Ruben. Bye po. Nagsimula nang maglakad si Mang Ruben pabalik sa kanilang baryo. Pero muli itong humarap sa amin para ngumiti at kumuway sa huling pagkakataon. Pinanood pa namin siyang maglakad palayo hanggang sa unti-unti siyang mawala sa paningin namin bago kami nagpatuloy sa paglabas sa gubat. Yung mga gamit na naiwan namin sa site kung saan kami nagcamping ay hindi na rin namin binalikan pa. Pagkalabas namin ng gubat ay dumiretso agad kami sa terminal ng bus at doon kami sumakay pa uwi. Walang kaalam-alam ang kanya-kanyang pamilya namin sa nangyari sa amin. Ni hindi pa nila namalayang nawawala na kami ng 3 araw dahil yung bakasyon namin ay supposed to be tatagal ng 2 linggo. Akala nila nasa bakasyon pa rin kami. Kaya naman ang ikwento namin sa kanila na muntik na kaming makidnap ng mga sindikato. Ganun na lang ang pag-aalala nila. Ipinaliwanag namin sa kanila ang lahat na may mga taga-baryang tumulong at tumupkup sa amin para mailigtas kami laban sa mga sindikatong yun. Maliban na lang ang katotohanan na ang pinuno ng baryong yon ay isang aswang. Grabe, ang OA ni Mama. Akalain mo ba na mag-grounded ako ng 1 buwan? Ayaw niya nga akong payagang bumili man ng tindahan. Nakakainis. Hayaan mo na. At least, nasa bahay ka lang. Ano mas gusto mo? Matrap ng 1 buwan sa liblib na baryo? O mag-ground ng 1 buwan sa loob ng bahay ninyo? Depende. Kung gwapo yung pinuno ng baryo, bakit hindi? Ang harot? Bakit? Selos ka? Feeling mo? Hindi ba? So ibig sabihin, hindi naman pala totoo yung sinabi mo sa akin dun sa... Totoo yun. Huwag mo na nga akong asarin dyan. Umanda ka pagkatapos ng 1 buwan. Sisiguraduhin kong hindi mo napagdududahan ang feelings ko. Aakyat agad ako ng ligaw sa inyo. Bakit naman maniligaw ka pa? Mahal naman kita. Pwede namang tayo na. Ang dami pang eklat dyan. Ano? Huwag kang magbingi-bingihan. Wala akong balak ulitin. Basta, yun na yun. Talagang natahimik ako sa kabilang linya. Di ko alam kung paano magre-react sa sinabi ni Tori ng mga sandaling yon. Buti na lang at siya ang unang bumasag sa katahimikang pumagitan sa amin. Kamusta na nga pala si Sam? May balita ka ba sa kanya? Ang huling balita ko mula sa kuya niya, nagti-therapy daw ngayon si Sam. Pero so far, maayos naman daw ang lagay niya. Kailangan niya lang ma-overcome yung trauma na naranasan niya. Sa tingin mo ba, ipinagsabi niya ang tungkol dun sa baryo? Lalong-lalo na ang tungkol kay Silvestre. Hindi. Dahil kung meron lang siyang sinabi, malamang sa malamang, magtatanong sa akin ng kuya niya. Ay, salamat. Sana makamove on agad si Sam sa nangyari. Sana nga. O siya, masyado nang malalim ang gabi. Kita na lang ulit tayo after 1 month, okay? Okay. I love you, Maxie. Bye! Pagkatapos ng pangyayaring yun, unti-unti rin naman naming nakalimutan ng lahat na para bang isa lang yung panaginip.
Isang panaginip na nag-iwan ng malaking aral at puwang sa mga puso namin. Inabala namin ang aming mga sarili sa iba't ibang bagay, gaya na ng pagtatayo ng sarili kong business, habang si Tori naman ay nagtatrabaho sa manpower agency na pagmamay-ari ng tito niya. Nag-focus din kami sa bagong usbong na relasyon sa pagitan naming dalawa noon, habang si Sam naman ay nagdesisyong mga ibang bansa pagkatapos niya magpa-therapy. Kami ni Tori ang nagkatuluyan at ngayon ay meron na kaming 2 anak, isang high school at isang elementary student na graduating na ngayong taon. Masaya naman ang buhay namin, pero kung minsan ay hindi namin may iwasang mag-isip kung kumusta na kaya ang mga taga-baryo ngayon. Wala na kasi kaming naging balita pa sa kanila pagkatapos nun, ni hindi na namin naisip ang bumalik sa probinsyang yon pagkatapos ng nangyari. Wala kaming ideya kung nahanap ba nila yung nakatakas na miyembro ng sindikato o natuloy ba ang paglikas na ng mga Ruben sa baryo. Kumusta na kaya si Silvestre o si Lola Aurora? Tuluyan na rin kaya siyang naging aswang gaya ng asawa niya? Naisipan kong ikwento ang karanasan naming ito dito sa kwentong Takip Silim dahil na rin sa kagustuhan kong masagot ang mga tanong na ito. Baka kasi meron sa inyong mga kapwa ko listener ang kayang makasagot sa mga katanungang ito. Na ilang taon na rin kung minsan ay gumugulo pa rin sa isip ko. Matagal naman na mula nang mangyari ito, kaya sa tingin ko ay ligtas na itong ibahagi. Pero aside from that, sana'y nagustuhan ninyo ang kwento naming magbabarkada. Maraming salamat po para sa pagkakataong ma-share ko ang kwentong ito sa inyo. Muli ay ako nga po pala si Maxi at dito ko na po tatapusin itong sulat ko. God bless po sa lahat at more power. Kwentong Takip Silim. Kung minsan nga naman, sa buhay ay hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa mga landas na tatahakin natin o kung anong panganib ang pwede nating harapin sa kalagitnaan ng isang tahimik at masaya sanang araw na kasama natin ang mga taong malalapit sa atin. Gaya nga ng sabi nila, walang kasiguraduhan ng mundo. Kaya naman, kailangan, bawat segundo ay handa tayo sa lahat ng posibilidad. Gaya na lang ng nangyari kina Maxi, Tori at Sam. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakala na ang isang simpleng bakasyon lang na gaya sana ng gusto nila ay mauuwi sa isang hindi kapani-paniwalang karanasan. Isang karanasan kung saan napatunayan nila na kung minsan may mga taong mas masahol pa talagang umasta kesa sa mababangis na hayop o nilalang na nananahan sa mundo. Kung minsan ang mga nilalang na tinatawag nating alimaw ay mas makatao pa pala kesa sa ibang kapwa natin na nabubuhay dito sa mundo. Kung minsan ang mga tao ay mas nakakatakot pa sa mga nilalang na ito. Alam niyo mga minamahal naming listener, yan ang sa tingin kong pinakamahalagang aral ng kwentong ito. Na ang kasamaan o ang kabutihan, wala yan sa lahi o angkang pinagmulan mo. O minsan ay nakaukit na talaga yan sa pagkatao natin. O di kaya ay sa uri ng pag-iisip na meron tayo. Isang kahangahangang ugali ang magawa nating piliing maging mabuti palagi. Kahit na minsan ay mas mahirap itong gawin o panindigan. Kaya naman maraming salamat Maxi para sa isang napakagandang karanasan na ibinahagi mo sa amin ngayon. Salamat sa tiwalang ipinagkaloob mo sa ating channel para maibahagi natin sa iba ang kwentong ito. Nawa ay mabuhay kayo ng asawa mong si Tori ng matiwasay kasama ang inyong mga chikiting.